Parang patay, good morning! Patingin ang mga ngiting daming blessing nung Pasko, nung New Year, good morning! Ganyan, dahil nakikita sa mata yung saya, yung joy. Okay, bilang paggalang salita ng ating Panginoong Diyos, buksan natin ang ating mga Biblia. And i-open natin sa book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 32, verses 10 to 13, reading from Contemporary English Version. Ito pa yung sinasabi. Verse 10, Israel, the Lord discovered you in a barren desert filled with howling winds. Alam niyo howling winds? Yung sumisipol na hangin. God became your fortress, protecting you as though you were His own eyes. Verse 11, the Lord was like an eagle, teaching its young to fly, always ready to swoop down and catch them on its back. Verse 12, Israel, the Lord led you, and without the aid of a foreign god. Verse 13, He helped you capture the land. Your fields were rich with grain. Olive trees grew in your stony soil, and honey was found among the rocks. Let us pray. Heavenly Father, we praise, we magnify, we honor your most holy name. Dalayan ko, Panginoon, na ihanda aming puso't isipan ng mga makikinig ngayon, na maintindihan namin yung mensahe mo po sa amin. Tumusok sa puso namin yung mensahe mo. And magpursige po kami, i-apply ano man yung mapapakinggan namin ngayon. Kaya dalayan ko, Ama, that you will put your words in my mouth. I can't do this without you. Kaya dalayan ko, they will be able to see you in me, they will be able to hear you in me, then they will be able to feel you in me. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. The title of this message is Spread Your Wings. Sabi mo nga sa katabi mo, spread your wings. Sabi mo, titigan mo sa mata mo, spread your wings. Mari po tayo magsiupo. Well, this verse, kung nagsusubaybay tayo dito sa book of Deuteronomy, nakakapagod yung part na paulit-ulit yung cycle ng mga Israelita during nandun sila sa wilderness. Yung magsusuway sila sa utos ng Diyos, magpapakapasaway sila, gagawin nila yung gusto nila. And then, kapag nakaranas sila ng setback, nakaranas sila ng challenges dahil sa pagiging pasaway nila, kapag inaano nila yung kakulitan nila, Lord, help me. Saka sila hihingi sa Lord ng tulong. And then, God being merciful, gracious God, will send help. God being a generous, gracious, merciful God will deliver them mula sa mga umuusig sa kanila. Kaya, the cycle repeats. Magpapasaway, tapos aanihin nila yung kakulitan nila, hihingi sila ng tulong kay Lord, and then the Lord will send help. And then ulit na naman sila magpapasaway na naman, tapos aanihin na naman nila yung kakulitan nila, and then hihingi sila sa Lord ng tulong, and then God will send help. And habang binabasa ko natin, di ba, itong book of Deuteronomy dahil dun sa daily scriptural reading natin, we all have the same takeaways na the cycle repeats, paulit-ulit, nakakapagod, nakakasawa. And then this verse was part of Song of Moses, itong Deuteronomy 32. It is a poetic recitation na sinasummarize nito yung Israel's journey and God's faithfulness sa kanila. And then itong awiting ito, itinuro ni Moses bilang isang witness laban sa Israel, sa mga Israelita, na pinapaalala sa kanila yung provision, yung care ng ating Panginoong Diyos sa kanila. And then of course, their covenant obligations or yung mga ipinangako nila sa ating Panginoong Diyos. Kaya ating isa-isahin, ano nga ba yung mga ginawa ng Diyos ukol dito sa Deuteronomy 32:10-13. So what God has done. What God has done. Ano nga ba yung ginawa ng Lord? Unang-una is, God finds us in our desolation. Ano nga ba ibig sabihin ng desolation? It means, emptiness, misery,
matinding kalungkutan, nakararanas ka ng depression, nakararanas ka ng feeling mo, yung masaya ka pero hindi mo nararamdaman, yung parang nonchalant ka na. Alam niyo nonchalant? Yung kapag nagulat ka, poker face lang. Yung kapag nagsiselebrate ka, poker face lang. Yung may magandang nangyari, poker face lang. Yung you feel empty, don't feel any emotion, nonchalant. Kung babasahin natin doon sa Deuteronomy 32, verse 10, di ba? Ang Lord na-discover niya, itong mga Israelita na ito, doon sa barren, doon sa empty desert, na parang hangin lang yung napapakinggan nila. Kaya dito, di ba usually, kailangan ka humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Di ba usually, kapag nandun na tayo sa lowest point ng buhay natin, kapag matindi yung pinagdaraanan natin, kapag sobrang gipit na gipit, kapag nandun na tayo sa corner and it seems like there's no way out, di ba doon tayo humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos? Yung talagang down na down, you have nowhere to go to, you have no one to go to. And then, sa panahon na iyon, Lord, tulungan mo ko. Naranasan niyo na ba yun? Yung matinding pinagdadaanan ninyo. And then, kapag mag-pray kayo sa Panginoong Diyos, wala na kang ibang masabi, kundi puros luha na lang. Puros iyak na lang. Kasi dahil sa bigat ng puso ninyo, wala nang ma-utter na word, wala nang masabing salita, kundi, God. And then tuloy-tuloy na yung mga luha mo. Sabi dun sa 2 Corinthians 12 verse 9, but he replied, my gift of undeserved grace is all you need. My power is strongest when you are weak. So if Christ keeps giving me his power, I will gladly brag about how weak I am. For when we are weak, God is strong. Sa tuwing nandun ka, nasa labag ka, sa tuwing nadarapa ka, doon mo ma-appreciate yung power ng Lord. Kasi doon mo lang makikita na powerful siya when you are at your weakest point. Doon mo lang makikita kung gaano ka-great ang ating Panginoong Diyos when you are on your lowest point ng buhay mo. Kasi ba kapag na-spread mo yung wings mo, kapag nasa matayog na sitwasyon ka, naalala mo bang mag-pray? Kapag nandun ka ba sa rurok ng tagumpay mo, naalala mo ang ating Panginoong Diyos? Diba, naalala mo lang siya kapag nandun ka na. Wala kang ibang malapitan, wala kang ibang mawagsabihan, wala kang ibang makwentuhan ng kung anong nararamdaman mo, but God. Kaya again, God's power becomes evident when you are weak. God's power is made perfect when you are weak. Kaya napakasarap lumapit sa ating Panginoong Diyos when we are on our lowest point ng buhay natin. Na it gives us assurance na God is greater than our greatest problems. Na it gives us an assurance na we have nowhere to turn to but God. Na it shows us na anak, mas malaki ako sa'yo. Anak, huwag mong pairalin yung pride mo. Anak, mas makapangyarihan ako kaysa sa'yo. Anak, yung problema mo, kayang-kaya kong lutasin. Kapit ka lang sa akin. Kaya diba, itong mga Israelita na to, they saw, they've witnessed, they have experienced God's power. Nung kinalimutan lang yung sarili nila, nung nakikita nila na grabe yung pag-uusig sa kanila ng mga kaaway nila, na grabe yung pananakop sa kanila ng mga kaaway nila, they saw na kailangan nila ng Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw ba, kapatid? Nakita mo na ba kung gaano mo kailangan yung Diyos sa buhay mo? Na-discover mo na ba kung gaano mo siya ka-need sa life mo? Kaya kailangan natin pagkatiwalaan that God sees and meets us in our lowest points and lead us out. Naalala mo ba yung first encounter mo with God? Naalala mo ba yung araw na hindi mo pa siya kilala? And then God used someone to deliver you. God used someone para makilala siya. Kaya huwag ka mag-alala na kung dumadaan ka man ng mga pagsubok sa buhay mo,
Kasi sabi ng Lord sa Psalms 23 verse 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Kaya wag kang mag-alala kung dumadaan ka man sa wilderness ng buhay mo, God is with you. As long as you will walk with God, He will be with you. He will give you strength. He will comfort you. He will go with you wherever you will go. Because God is going to be with you, even in the valley of the shadow of death. Huwag ka lang matakot. So that's the first one. God finds us in our desolation. Natagpuan tayo ng ating Panginoong Diyos on our lowest point ng buhay natin. Secondly, God protects like an eagle. God protects like an eagle. Kasi ang Diyos, di ba, sabi doon sa Deuteronomy 32 verse 10, naging fortress natin siya, naging matibay na muog, matibay na sandigan, na pinoproteksyonan tayo, gaya ng kanyang mga mata. And gaya ng isang agila, tinuturuan niya tayo lumipad na handang sagipin tayo, handang saluhin tayo sa kanyang likuran kapag tayo nahuhulog. Meron dalawang pamamaraan kung paano nagiging igil ang ating Panginoong Diyos. Unang-una is, He protects us under His wings. God protects us under His wings. Bakit parang agila? Diba kapag yung isang tao, apple of your eye, nakatitig lang yan sa'yo. Kasi apple of the eye ka niya. Ano mang ginagawa mo, napapansin niya. Saan ka man pumupunta, kita ka niya. And then ganun ang ating Panginoong Diyos. He's watching us like His own eyes. Nakikita niya sa tuwing malungkot ka. Nakikita niya sa tuwing nasasaktan ka. Nakikita niya sa tuwing mag-isa ka sa kwarto mo, lumuluha. Nakikita niya sa tuwing nahihirapan ka, nakikita niya sa tuwing kailangan mo ng tulong. Kitang-kita ka niya in good times, in bad times of your life. In every season of your life, God sees you. Kaya nga, nakakatuwa na kailangan na dapat nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kasi siya yung matibay na muog natin. He protects us under His wings. Naalala ko yung napanood kong testimony ni Tony Gonzaga. Sabi doon ni Tony, "Don't put your confidence in the wrong places." Kasi sabi niya, nung ini-interview daw siya, sabi niya, very confident siya. I can dance, I can sing, I can host, I can act, I can do everything. Pero na-realize niya, walang pinatunguhan yung confidence niya kasi sa sarili lang siya nagtitiwala. Kaya sabi niya, don't put your confidence in the wrong places. You must put it in Christ. Kasi when you put your trust in God, it can get you somewhere. Because putting your confidence on yourself, putting your confidence on your talent alone, putting your confidence on your bank account, putting your confidence sa pag-aaral mo, sa knowledge mo, sa kung ano-ano mang itsura mo, sa lahat ng bagay na meron ka, if you're going to put your confidence on that, it will get you to nowhere. Heartbreak lang yan. Disappointments lang yan. Ngunit kung ilalagay mo yung confidence mo sa ating Panginoong Diyos, it could get you somewhere. It could get you to high places. It could get you to any other land. Kaya kapag pinagkatiwalaan mo ang ating Panginoong Diyos, it ensures you that you are well protected under His wings. You are well protected in His presence. You are well protected sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya instead, lean on the everlasting arms of our God Almighty because He will protect us. Kapag hindi natin nilagay yung confidence sa sarili natin and kapag nilagay natin yung confidence sa ating Panginoong Diyos, we are safe and secure in His hands. Ano man yung pagdaanan natin. Kasi sabi sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
Kapag naroon tayo sa matibay ng muog ng ating Panginoong Diyos, no weapon formed against you shall prosper. It will never, ever work. God is going to protect you. Pangalawa, teaches us to fly. Nagiging agila ang ating Panginoong Diyos kasi why? Because He teaches us to fly. Bibigyan ko kayo ng trivia. Alam niyo ba? Siyempre hindi pa. Trivia nga eh. It takes 2 to 3 months, depending sa klase ng agila, depending sa location, depending sa kung i-renovate ba nila itong nest na to. So it takes 2 to 3 months yung paggawa ng nest ng isang agila. And then usually nandun ito sa pinakamataas na puno o kaya nandun ito sa mga bundok. Sa matataas na lugar. So take note 2 to 3 months yung construction, yung paggawa ng agila ng kanyang nest. And then usually, binubuo ito ng mga sticks, ng twigs, ng mga grass, ng mga moss, para maging matibay yung structure na to. And then, yung size, eto na, gagamitin ko na yung props ko. Yung size ng isang nest ay 4 feet wide. 4 feet wide. Ganito yun siya, yung 4 feet wide. Actually, ganito kahaba, 4 to 5 feet wide. Dapat wide. Tapos, ganito kalalim. 4 to 5 feet wide. So, i-extend natin na hanggang 5 feet. Then, ganito kalalim, 4 feet. So, imagine kung bakit 2 to 3 months ginagawa ng agila yung nest niya. Kasi malalim, mahaba. Kasi alam niya, hindi lang basta-basta yung titira doon. Agila. The mightiest bird. The largest bird. And then, alam niyo ba, the largest recorded na bald eagle nest ay natagpuan sa Florida. And then, sumusukat ito ng 9.5 feet tall. Grabe no? 9.5 feet. Yung nakita nilang tahanan ng isang agila. Na bald eagle Nagtataka nga ako ba't tinawag na bald eagle? Hindi naman kalbo. Kaya, no offense meant So, doon sa bald eagle, yung nakita nila 9.5 feet wide. So, kung nakita nila ito, ganito siya kahaba. Yan kahaba yung nakita nilang tahanan. Yan, tas ngiti ka. Ganyan kahaba yung nakita nilang agila, ay yung tahanan, yung nest ng bald eagle sa Florida. And then, syempre hindi na namin kayang i-measure kasi 20 feet deep 20 feet yung lalim. So, kung ganito na siya kalapad, 20 feet yung lalim niya. So, mas malaki pa rito. Thank you, Charles. Thank you. And then, alam niyo ba, yung standard size ng pakpak ng isang agila is 6 to 8 feet. Kagaya ng size nung pinakita namin ni Charles. Ganun kahaba. Kapag in-spread ng agila yung wings niya, mula dito hanggang dito. Nakita po ninyo kapag in-spread ng agila yung wings niya. And then, alam niyo ba, nakaka-amaze yung mga agila. Kasi, merong tinatawag na steers the nest. Ano nga ba ibig sabihin ng steers the nest? Yung mama eagle, tinatanggal niya yung malalambot doon sa nest. So that is 10 to 12 weeks old ng isang agila. Ng isang eaglet.
baby eagle. So meaning, kapag 10 to 12 weeks old na, yung isang baby eagle. So sa isang buwan, merong 4. 4, 8, 12. So let's say 3 months. Kapag 3 months old na, itong eaglet, ini-steer na ni Mama Eagle yung nest. Paano ini-steer? Tinatanggal niya yung malalambot para yung hanggang sa matira yung tusok-tusok na lang doon sa nest. And then nanood ako ng video. Habang ginagawa yun ng Mama Eagle, yung mga eaglet, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. And alam niyo ba yung purpose nun? Yung purpose ng pag-i-steer ng Mama Eagle ay para i-force yung mga anak niya na lumipad. I-force yung mga anak niya na mag-hunt alone. I-force yung mga anak niya na maging independent. Kaya itong mga parents, nagpo-provide sila ng pagkain sa mga anak nila. Although ini-steer ng 3 months old yung baby, yung eaglet, they provide food until 12 to 14 weeks old. Yung eaglet. And then usually yung technique ng Mama Eagle, ng Papa Eagle, nilalagay nila yung pagkain medyo malayo dun sa nest. Para talagang mapersa si baby eagle, yung eaglet, na lumipad. Para talagang ma-force si baby eaglet na wag lang siya manatili doon sa nest niya. Kaya, anong moral lesson dito? It's okay to be uncomfortable sa simula. It's okay kung magrereklamo ka sa simula, iyak ka ng iyak. Parang yung ginagawa ngayon sa atin ng spiritual father natin na si Pastor, sa mga co-leaders ko. Yes, uncomfortable sa simula yung naging decision niya noong December para sa atin. Pero He wants us. He is steering our nest. Na pinapersa niya tayo na spread yung wings natin. Na pinapersa tayo nito na matuto. Na pinapersa tayo nito na maging dependent alone sa ating Panginoong Diyos. Then you know what? Yung amazing thing dito sa eagle, may loyalty to. Kasi although he goes and travels to different places, he travels back home. And then usually, dun pa rin siya naggagawa ng family niya. Dun ulit siya nag-nest. Kaya amazing on how the eagle comes back home. No matter how independent the eagle is. Kaya, nakakatuwa no, kung i-relate natin ito sa ating leaders. Yes, our pastor, the Lord, is sending us to different satellites. Kasi hindi naman forever lagi-lagi tayong magkakasama. Marahil, meron sa atin dito ipapadala sa New Zealand. Marahil meron tayo ditong ipapadala sa Europe, other countries in Asia, sa America. We don't know kung saan tayo isasend ng ating Panginoong Diyos. Pero kagaya ng eagle, He ensures to come back home. Diba? We all have a home. And this is our home. Remember yung preaching nung Sunday? This is our home. Pero, God wants us to teach us to fly, to spread our wings. Kasi hindi natin alam kung saan tayo ipapadala, isasend ng ating Panginoong Diyos. Kaya, okay lang kung sa simulaan comfortable talaga. Okay lang kung sa simula masakit talaga. Kasi God wants us to become stronger. Pino-force tayo ni Lord na matuto. Pino-force tayo ng ating Panginoong Diyos na maging dependent alone sa Kanya. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, "But those who wait upon God get fresh strength. They spread their wings and soar like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind." Kagaya ng eaglet sa naghihintay sa mama and papa eagle niya ng pagkain, we should wait upon the Lord. And kagaya ng isang agila, we should learn how to spread our wings. Yung amazing thing dito, sa isang agila, hindi niya kailangan pagpag ng pagpag para lumipad. Kaya kapag makakita ka ng agila, steady lang yan kapag lilipad sa taas. Steady lang. Pansinin niyo yung ibang ibon, para lang makagalaw, di ba? Pagpag ng wings nila. Pero itong agila, kapag lumipad yan, whoo!
Yung sound effect, di ba? Steady lang yan. Kasi they don't run. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind. Hindi na kailangan kampas ng kampas ng kampas. Ganun yun kapag tinuruan ka ng Diyos na lumipad. Ganun yun kapag tinuruan ka ng Diyos magtiwala sa Kanya. Hindi mo kailangan pumagpag na pumagpag. Hindi mo kailangan na sobrang daming effort, sobrang kung ano-ano mang gagawin mo. If God is going to empower you, you can do it. You can soar high like an eagle. You can spread your wings and fly above the mountain. Gusto ko magkwento sa inyo. Isang storya ng agila among the chickens. Kasi merong isang farmer na naglalakad siya. Naman siya nakitang itlog. Itong farmer na to, nag-aalaga siya ng mga manok. Then, itong nakita niyang itlog, dinala niya doon sa farm. And then, dumating yung araw na nag-hatch yung egg. And then, kakaiba yung tsura. Kakaiba sa itsura ng mga manok. And then, he realized, isa itong agila. Lumipas yung ilang mga linggo, yung mga manok, tinuruan maging manok itong agila. Kung paano lumakad, kung paano tumuka-tuka. And then, nagtataka siya, itong agila na to. Yung mga manok, nagkukruk-kruk-kruk, tapos hindi niya maintindihan yung language. Hindi niya maintindihan. And then dumating sa point, bakit hindi ko sila magets? Hindi ko gets yung humor nila, ang corny ng mga manok. Ang agila. And then habang sila sa field, kasi binubuli din siya. Kasi ibang ang itsura niya, di ba? Agila, tapos mga manok. Hindi niya din magets yung language ng mga manok. So suddenly, nakarinig siya ng loud screech. Ah! Loud screech na agila. And then tumingin siya. Sabi niya, gano'n yung tunog ko ah. Tapos, sinubukan niya din mag-screech. Ah! Nag-screech din siya. Tapos, napansin siya nung Papa Eagle. Pwede nakita siya ng Papa Eagle. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Ah! Ginagawa mo dyan, sabi ng Daddy Eagle. At nandiyan ka sa mga manok. You need to fly. Jump! Jump! Pagpag mo yung wings mo. Spread your wings. Wings! Sabi ni Caleb. Tapos, habang ini-encourage ng Papa Eagle, yung eaglet, paunti-unti, nakakalipad itong baby eagle hanggang sa nakarating siya doon sa bubong ng barn. And then sabi ng Papa Eagle, kaya mo yan! Spread mo yung wings mo! Jump pa! Jump! Sige! Ikawag-kawag mo! And then, the baby eagle, the eaglet was able to do it. He was able to fly. So, anong moral lesson dito sa story? Minsan, huwag kang magtataka kung hindi mo naiintindihan yung language ng ibang mga kasama mo. Kasi marahil, kasama mo mga chicken. It's okay if you don't understand their language. It's okay if you don't understand their humor. It's okay if you don't feel belong. Kasi nga nasa mga chicken, you ought to become an eagle. You are born to become an eagle. Kaya ka lang minsan naliligaw kasi hindi ka tumitingin sa taas. Hindi ka tumitingin sa Heavenly Father mo. Nasa maling lugar ka, nasa maling barkada ka, nasa maling samahan ka. Kaya minsan hindi mo naintindihan yung language nila. And then pinipilit mo yung sarili mo maging bilong sa kanila. Pero hindi nga. You are not born to become a chicken. You are born as an eagle. Isa kang agila, hindi ka manok, so don't live like a chicken. Kaya gustuhin mo rin mag-grow, kagaya nito ni eaglet, ni baby eagle. Minsan, kaya hindi tayo nakakalipad, kasi nagiging kontento na lang tayo dun sa ground. Nagiging kontento na lang tayo kasama yung mga manok, pati mukhang manok. Pati yung mga humor nila mukhang manok. Kaya ka hindi nakakalipad kasi hindi mo ginugusto. Kaya hindi ka nag-grow kasi hindi mo ginugusto.
Kaya hindi ka nagmamature bilang believer, bilang follower ng Christ kasi ayaw mo mag-mature. Ako personally, dumating sa point, nabautismuhan ako, 13 years old ako, and then that was 2012. I think I was around second year or third year high school nung nabautismuhan ako. Well, ang dami ko pang kalokohan nun. Naadik ako sa porn, nagpalihim, nagsusuot ako ng pants habang nasa school, palihim, naglalagay ng kolorete sa muka. Pero, dumating ako sa point, nung nabautismuhan ako, na Lord, I want to live for you. And then paunti-unti, habang nung nag-college ako, doon na-build yung conviction ko. Nung naging member ako ng isang club sa school, ako lang yung naiiba. Kasi I'm not wearing pants, but I'm wearing skirt. May kumausap sa akin, 2 times akong kinausap. Pwede ba, Trina, kapag magpa-perform tayo, para pare-parehas tayo ng itsura, mag-pants ka na lang din. Tapos, magpalda ka na lang after nating mag-perform. Sabi ko, sorry po, hindi po talaga. Then for the second time, tinanong ulit ako, Trina, para pare-parehas tayo, para maganda yung itsura natin habang nasa stage, habang nag-perform. Sorry, hindi po talaga. So, paunti-unti doon nabibuild yung conviction ko. Doon ako natututong mag-no. Kasi ginusto ko. Ang hirap kasi kung hindi mo ginugustong mag-grow. Ang hirap kung hindi mo ginugustong ipaglaban ang ating Panginoong Diyos. Ang hirap kung hindi mo ginugustong mag-stand firm on your faith. You will not become an extraordinary one. Kaya gustuhin mong lumago. Gustuhin mong magpakatapang. And then you will be proud of yourself. Magiging proud ka na, wow! Nagmamature na ako. Na wow! I can spread my wings now and fly. Kaya, let me give you the differences between a chicken and an eagle. Yung pagkakaiba nila doon sa vision and perspective. Bakit? Kasi yung eagle, meron niyang sharp vision. Matalas yung mata niyan. Malawak yung perspective. Bakit malawak yung perspective? Kasi mataas yung lipad. And then, it has an ability to focus on distant goals. Kahit malayo yung goal niya, kapag nandun yung focus niya, nandun lang. Dun lang nakatingin, sa malayo. Samantalang yung chicken, grounded. Spend most of their time looking down. Kapag manok, hindi mataas yung lipad. Kaya, maikli lang yung perspective. Mababa lang kasi nakikita. Kaya tayo, huwag kang magagalit, huwag tayo ma-frustrate kapag meron tayong mga kasamang mga tao na hindi nakikita yung vision natin. Kasi manok lang sila. They don't see what we see. We have a different perspective. Kaya ang dami kong frustration last year kasi meron tayong mga na-encounter na mga ka-work, mga tao na hindi na nakikita kung ano yung nakikita mo. They have a limited perspective. Kasi di ba kapag ganun, pinipilit mo mag-explain sa isang tao pero hindi ka niya maintindihan, nakaka-frustrate, di ba? Yung explain ka na explain na gusto mo ganito yung mangyari, ganito yung purpose natin, ganito yung gusto nating ma-achieve, pero hindi ka mag-gets. Kaya huwag tayong ma-frustrate kasi yun pala, they are chickens. Kaya pala hindi nila nakikita natin, kapag hindi nila gets yung purpose ng isang bagay, kapag hindi nila naiintindihan yung language natin, they are chickens. Kaya kapag nakikipag-usap tayo sa tao, nakikita yung perspective natin, nagigets yung plano natin, it is an eagle. Another eagle yung kausap mo. Kaya huwag kang ma-frustrate kung hindi ka nagigets. Kasi baka chicken lang yung kausap mo. Another is yung attitude nila towards challenges. Itong agila, it embraces storms and use the wind to soar higher. And then sinisimbolize nito yung resilience. Anong nga bang resilience? Yung pagiging matatag sa gitna ng problema. Yung pagiging matatag sa gitna ng pagsubok. And then the ability to rise above adversity, above challenges, or any difficulties. Eh ang eagle, challenge accepted yan sa mga bagay na may hirap. Samantarang itong chicken,
Lakaran mo nga lang yung manok, di ba? Naglalakad ka lang, iiwas na agad sa'yo, di ba? Kasi ganyan yung manok, it tends to avoid danger. And then, lagi siya nagsisik ng comfort, ng safety. And then, chicken symbolizes fear, hesitation, and a reluctance to take risk. Kaya kung isa kang agila, malalaman mo kung isang agila ka if you're willing to go into the unknown. Malalaman mo kung isang agila ka kung handa kang mag-take ng challenges. Malalaman mo isang agila ka kung handa kang humarap sa mga pagsubok, kung handa kang mag-take ng role na hindi mo alam. Ngunit malalaman mo kung isa kang manok, kung takbo ka ng takbo, iwas ka ng iwas, ayaw mo ng responsibilidad, tinataguan mo yung mga mahirap na task, you want to be on your comfort zone. Another differences nila is yung independence. Itong agila, they are very self-reliant. And then, usually, sinisimbolize nila independence and individualism. And then, kung i-relate ito spiritually, ina-align nito yung pag-pursue natin sa personal growth and higher purpose. So, itong mga agila, kasi nga diba, tinrain sila to spread their wings, to hunt for their own food, and to become independent. Samantalang itong manok, chickens live in flocks. Marami sila. Kasi meron silang comfort kapag marami sila. They feel safe, and then, doon sila nagsusurvive kapag marami sila. Well, don't get me wrong ha. We all need a community. Kasi together we are stronger. Pero what I'm saying is, kung i-relate natin sa salvation, you need to work for your own salvation. Di mo kailangan ng ibang tao. Yes, makaka-help yung ibang tao para sa kaligtasan mo. Pero it will always be your decision kung gusto mong maligtas. It will always be up to you. If you want to be delivered, if you want to grow, if you want to become successful. Kasi no matter how people encourage you, no matter how many people inspires you, no matter how many people motivates you to do better, if you don't want to become better, you will not be able to do better. Kasi no matter how many encouragements yung i-give nila sa'yo, pero kung ayaw magbago, walang mangyayari. Kaya what I'm saying is here, we need to become dependent alone sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ng isang agila na hindi kaya niya nang hindi sila marami. Kaya niya na mag-isa. Kaya sa atin, maging dependent tayo sa ating Panginoong Diyos alone. Let us be dependent alone sa ating Panginoong Diyos. Andiyan din yung flight and freedom. Yung agila kasi, kaya niya mag-soar high in the sky. And then, karaniwan yung mga agila, they represent freedom, transcendence, and the ability to break free from earthly limitations. Samantalang itong manok, chickens are flightless birds. They cannot fly so high. They cannot soar high like an eagle. And then, usually, nandun lang sila sa ground. And then, it often symbolizes limitation and being bound by circumstances. And they lack ambition or spiritual transcendence. Kaya may kita natin dito, yung agila, malawak yung nakikita, maraming na-experience, and then he can fly above challenges, he can fly along the wind, he can soar high. Samantalang isang manok, dahil limited lang yung nakikita niya, hindi niya nakikita yung ganda ng mundo. Maikli lang yung perspective niya. Kaya sa bawat isa sa atin, it is really up to you kung gusto mong maging agila o maging manok. Kasi again, kapag agila, malawak yung perspective. Kapag manok, limited lang yung nakikita niyan. Pangatlo, God provides abundantly. So what God has done is, He provides us abundantly. Kung babasahin natin sa Deuteronomy 32:12-13, yes, si Lord, nilid niya tayo nang walang tulong ng mga Diyos-Diyosan. Nang walang tulong ng iba.
Kagaya ng isang agila, God is independent. He can do anything. He can do all things, even the impossible. He can make it possible. And God's provision is beyond our expectations. Kaya we need to celebrate yung provision ng Diyos sa buhay natin. Lalong-lalo na yung mga dumating unexpectedly. Kaya inspire ako lagi sa testimony ng mag-asawang Hosea and Ron Di Maano, mag-asawa, ng mga kapatid ko. Sobrang na-inspire ako sa kanila kasi kitang-kita ko yung kamay ng Diyos sa buhay nila. Among sa aming 4 na magkakapatid, si Kuya Say lang yung hindi nakapagtapos. Pero, siya yung unang-unang may sariling bahay. Sa kanyang titulo, may magandang asawa, may mga gwapong anak, naka-iPhone, may sasakyan. Di ba? Nakita mo talaga yung kamay ng Panginoong Diyos. Nag-uusap nga kami ni Kuya. Si Kuya, ilan taong ka na? 38? 39? 38. Sabi ko, wow, at the age of 38, milyonaryo ka na. Bakit yung bahay nila? Kaya sabi ko, iba talaga yung power ng ating Panginoon Diyos. Iba kapag nakita mo yung kamay ng Diyos, yung kumilos, may inspire ka eh. Kaya kung babasahin natin to sa verse 13, He helped you capture the land. Your fields were rich with grain. Olive trees grew kahit doon sa mabatong land. And honey was found among the rocks. Paano ka makita ng honey doon sa bato, di ba? Kaya kapag nakita mo yung Diyos na gumagawa ng himala sa buhay mo, I don't think magiging pasaway ka pa. Kapag nakita mo yung goodness ng Lord sa buhay mo, I don't think magre-rebelde ka pa. Kapag nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ewan ko na lang kung tatalikod ka pa. If you have tasted, if you have seen, if you have witnessed the power of God in your life, on how God miraculously healed you, on how God miraculously delivered you, on how God saved you, I don't think natatalikod ka pa at magre-rebelde sa Diyos. I don't think so. Diba? Ang sarap ng Philippians 4:19 on how God supplied every needs according to His riches and glory. You know what? God's provision isn't limited by circumstances. He can bring honey from rocks. Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yan limitado sa kung anong pinagdaraanan mo. No one can hinder God from blessing you abundantly. Nothing can hinder God from making your life prosperous if He wants to do so. Not your circumstances, not your position at work, not your academic attainment. Hindi limitado ang Diyos sa mga bagay na yon. If God wants to save you, He can. If God wants to bless you, He can. If God wants to restore you, He can. If God wants to build your life, to mend your broken heart, He can. His power is not limited by any circumstances. Kaya yung response dapat natin sa kabutihan ng Diyos, sa lahat ng ginagawa niya sa atin, unang-una, you need to be grateful. Ano mang natamasa mo sa buhay mo, gaano man karami yung pera mo sa bank account mo, ano mang level yung tinapos mo, ano mang meron ka, you must be grateful. Never ever forget to acknowledge God na siyang nagbigay sa'yo ng magandang trabaho, na siyang tumulong sa'yo sa pag-aaral mo, na siyang tumulong sa pamilya mong makabangon, na siyang nagbibigay sa'yo ng maraming pagpapala. It was not because of you. It was not because of your talent, your skills, your intelligence. It was all because of God. Secondly, be obedient. Ewan
ko kung magkakaroon pa tayo ng dahilan sumuway sa ating Panginoong Diyos? Sa dinami-rami ng ginawa niya sa buhay natin. Yung tanging gagawin na lang natin is sumunod sa gusto niya. Kasi wala namang magulang yung gustong mapahamak yung anak niya. Wala namang magulang yung gustong masira yung buhay ng anak niya. God wants us to become obedient sa Kanya. Let's obey Him, hindi dahil sa blessings na binibigay niya sa atin. Kundi let's obey Him because He is our Creator, He is our Maker, He is our Lord, He is our Savior. And pangatlo, be firm. It's about time to have an unwavering faith. To become an extraordinary person, to soar like an eagle, you need to be firm. Kailangan mo matutong ipaglaban yung pananampalataya mo. Sa mga young people, hindi hadlang yung edad ninyo para ma-build yung faith. Remember, kung nasa maling barkada ka, umalis ka. Hindi mo deserve maging kasama yung mga manok. You deserve to fly above the skies, to fly above the clouds. Huwag mong pilitin yung sarili mo maintindihan yung language nila. Kasi manok sila. Huwag mong pilitin yung sarili mong salitain yung salita nila. Kundi, speak the heavenly language. Live a godly life. Dress in a godly way. Speak, talk in a godly way. Act in a godly way. You are an eagle, not a chicken. Like an eaglet, spread your wings. Stretch your faith. Have courage to go into the unknown. Personal testimony. It is going to be my 6th year. Itong taong ito, 2025. Kapag nagsweldo sa quincenas, is going to be my 6th year na nagbibigay ng first fruit. Ano ibig sabihin ng first fruit? Binibigay ko lahat. Walang matitira sa akin, kundi lahat. Sa umpisa nakakatakot. Kasi saan ako kukuha ng pamasahe ko? Mag-office ako. Kumakain pa kami minsan sa office. But you know what? Pag nagtiwala ka sa ating Panginoong Diyos, hindi ka niya pababayaan. Bakit? Anong nangyari? Yung pagpunta namin sa office, nabawasan ng araw. Hindi na namin kailangan linggo-linggo pupunta sa office, kundi nabawasan. Mas maraming araw na nag-work ako sa bahay. So you see, di ako pinabayaan ng Lord sa isang buwan na yon na I don't have anything. Nakatipid sa pamasahe. Nakatipid sa gasto sa bibiling lunch or dinner. And then amazingly, every December, hindi lang binabalik ng Diyos 2 times, hindi lang 3 times, hindi lang 4 times, kundi 5 times ibinabalik ng ating Panginoong Diyos yung first fruit na ibinibigay ko tuwing January. And then amazingly, every year, may increase ako. And then take note, nagdaan yung company namin sa matinding crisis na nag-hold sa pagbibigay ng promotion and then nag-hold sa pagbibigay ng increase. But I thank God, I am a child of God and I am a favored one. Meron akong increase. So you see, don't be afraid to spread your wings, to stretch your faith. Don't be afraid. Then another thing, doon sa company, alam niyo ba, di ba nga nakwento ko nung high school, nung college, unti-unti nang nabibuild yung conviction ko. And then, 2019, nakagraduate ako, and then on the same year, nagkaroon ako ng trabaho. And then, here comes pandemic. 9 months lang ako doon sa company. Same company. Sa company na yon. Then 9 months lang,
naka-receive ako nung ika-8 month ko. Naka-receive ako ng memo. Tinawagan ako, you only have a month to render. And then, please submit your resignation letter. Masakit. Kasi doon ko na na-discover unti-unti na ganito pala yung feeling na magtrabaho. Araw-araw, pumapasok. And then, suddenly, dahil sa pandemic, kaming mga contractors, kami yung unang-unang mag-goodbye. And then, for a year, thank God, God uses someone. Meron akong trabaho, pero hindi under my name. And then, unti-unting bumabalik sa tama yung economy natin. Nag-message sa akin on the same day, 2 tao. Yung former manager ko, then yung friend ko. 3, submit mo sa akin yung resume mo. Yung isa nag-chat sa akin via Messenger, and then yung manager ko, nag-message sa akin via LinkedIn. Then nag-submit ako. I was so excited. Kasi, it's the same company nung 9 months lang ako. It's the same company. I was so happy na finally makakabalik ako. Kasi I was so scared. Ayoko nang ini-interview ako, and then may exam pa. And I heard yung exam very challenging. Ayun, nag-exam, na-interview, challenging nga yung exam. But thank God nakapasa. Ito na ngayon. Kausap ko yung HR. Hi, ma'am. For formality na lang to, Hi, ma'am. Congratulations, you passed the exam. And then, can we know kung kailan ka mag-start? And then, please note na meron itong weekend work. We cannot assure na fixed weekend off. And then yung excitement ko, biglang nag-die down. Weekend? May pasok ng Sabado, Linggo. Wait ma'am, sorry po, but I can't. In just a split second, yung pangarap kong company, I said no. I was so excited for that company, and then I said no. Then ilang weeks, nalungkot ako. Kasi gustong-gusto kong makabalik sa company na yon. And then suddenly, after a couple of weeks, tumawag ulit sa akin. Kasi sabi ko sa friend ko, tinurn down ko na yung company. Kasi may weekend daw. Sabi niya, baliw ka. Sorry sa word. Sabi niya, are you crazy? Ako nga walang weekend work eh. Hindi lahat ng project sa company merong weekend. At nabuhayan ako. And then, sabi ko, kaso nakapag-no na ako eh. And then nagulat ako after a couple of days. Tumawag ulit. Same company. Ma'am, nakapasa po kayo. Pero ibang tao naman. Maaari ko pa malaman kung kailan kayo mag-start. Kasi sabi ko, pwede po ako ng gantong buwan. Tapos meron siya nakita sa record niya. Ay ma'am, kaso nakita ko pala, may I know bakit kayo nag-no nung simula. Sabi ko kasi, I thought there will be no assurance na merong fixed weekend off. But I can go ahead. And then, thank God, nag-start ako sa company na yon. And then ngayon, 3 years na ako. It's the same company nung 9 months ako, nung 2019. And then I thank God napunta ako doon sa account na 3K yung head count. And then nagtagal din ako doon ng 2 years. And then I have a new account ngayon na another role. Pero bago ko ipagpatuloy yung kwento na yon, alam nyo ba doon sa isang loob ng 1 year na yon, nung wala pa ako sa company na to, may purpose pala yun sa buhay ko. Kasi sa 1 year na yon, yung life class, nagkaroon kami ng estudyanteng mga foreigner. Doon kami na-force mag-English, na kahit nga prayer, binabasa ng English eh. Lord, we thank you so much for today. Yung tipong ituturo namin sa life class, binabasa namin. May purpose pala yung Lord sa buhay ko na yon. Na sa isang taong na iyon, meron kami mga tinuroang na Amerikano, meron kami mga tinuroang Kiwi. Kiwi hindi prutas kundi yung mga tiga New Zealand. Na yun pala yung purpose ng Diyos kung bakit kailangan ko mag-stop muna doon sa company na yon. Kasi here comes, nung pagbalik ko sa company, napunta ako sa sa Diamond account pa siya nung panahon na yon.
hanggang sa naging Mega Diamond. Kasi yung i-handle ko pala mga taong doon, global. Meron sa Asia, meron sa Europe, meron sa America, meron sa South America. Na kailangan ko magsalita ng pure English. And then thank God, kasi na-train ako doon sa life class. Kasi there were times doon sa account na yon, pinag-host ako ng game, pinag-host ako ng meeting, yung mga ka-meeting ko, mga Indiano, mga Chinese, mga tiga-US, meron tiga-Mexico. And then you need to speak fluently. Kaya sabi ko, training ground, life class. Training ground, yung 1 year. Na nawala ako sa company na yon due to pandemic. And then thank God, dahil nung pagbalik ko sa company na yon, hindi na ako level 13, kundi level 12 na ako. And then direct na ako doon sa company, hindi na sa third party, kung saan contractor ako. Kaya, don't be afraid to go into the unknown. And then dito sa company na to, I thank God, tinugon niya yung unang-una sa mga panalangin ko. Yung makapag-lead ng prayer. I was able to lead an opening prayer during team building namin. Kung saan nandun yung level 5, director, yung manager, senior managers. And then, dito sa bago kong account, nung pinag-decide ako na Trina, kailangan mo mamili. Kung aalis ka ba dun sa old role mo, lipat ka doon sa operations, or you will stay sa old role mo, pero sa technology ka. 9 hours yung work, kasi may mandatory 1 hour. Then, kung kailangan ko dito sa operations, 8 hours yung work, pero I need to change my role. And then, yun, pinili ko dito sa 8 hours. And then, challenging kasi bagong role eh. Total different. Iba yung process. Ibang account. Papakisamahan ko ulit yung magiging bago kong team. Papakiramdaman ko yung leadership doon sa team. And then, it was challenging. Kasi parang, kumbaga hindi ka pa nakakatagal sa upuan mo, meron ako na-receive na mini escalation. Sabi ko, wow, kabago-bago ko pala, may mini escalation agad ako. Kasi, meron akong nabigyan na access na hindi dapat bibigyan na access. Na dapat kami lang pala may access doon. And I wasn't aware of it. And then, Wednesday yun eh. Pag-uwi ko galing prayer meeting, yun yung bubungad sa akin. Uy, may love letter galing sa commercial director namin. Kasi love letter, term namin yun kapag may escalation or meron mga urgent request. Uy, may love letter. Pagkabasa ko, kinabahan ako eh. Sabi ko, Trina, hindi ang galit. Trina, hindi siya galit. Trust God, trust God. Kalmahan mo lang. And then, sabi ko sa sarili ko, it's okay to take some punches. And then, yeah, nag-message ako, I apologize, and then, I will make this a I will ensure to use this as my reference in the future. Sabi ko dun sa email. And then, syempre, it's okay na mag-take ka ng punches. Kaya yung moral lesson dito, don't be afraid to go into the unknown. Kahit hindi mo alam yung role na meron ka, or kung nilagay ka man sa posisyon na hindi mo pinangarap, nilagay ka sa posisyon na hindi mo gusto, nilagay ka sa posisyon na unexpectedly hindi mo alam yung gagawin. If you have God with you, you can do it. And then another thing, dami kong testimony, di ba? Kasi mabuting Diyos. October last year, 2024, dito sa Philippines, kasi yearly, sinaselebrate yung Halloween party. And then may nag-reach out sa akin. Itong taong ito, magaling mag-host. Rina, pwede ba kita maging ka-partner para sa Halloween party? I knew what to say right away. But I prayed to God, God, give me courage. And then sabi ko, sorry po, hindi ako nag-celebrate. Sabi ko, ito yung ganito yung pagkakasabi ko, I would love to be your partner in hosting. And then I would love to spend time with the kids. Kasi nga, children Halloween party. But unfortunately, hindi po ako kasi nag-celebrate ng Halloween. Sorry po. So you see, you need to learn how to say no.
Hindi sa lahat ng oras mag-yes ka sa barkada mo. Lalo na kung masasagasaan yung church activities. Not all the time you need to say yes. Kasi you cannot please everyone. Hindi sa lahat ng oras mag-give way ka para sa kanila. You need to stand on your ground. Be firm. Stand sa conviction mo. Kailangan mo maging matibay. Kaya when you spread your wings and stretch your faith, there will be a great testimony. When you spread your wings and stretch your faith, there will be a great testimony. Hanggat hindi mo nilalagay ang pakpak mo, hanggat hindi mo ino-open yung pakpak mo, hanggat hindi mo ino-stretch yung faith mo, wala kang testimony na maipagmamalaki. Hanggat hindi ka nananalig sa Diyos, hanggat hindi mo sinusubukan ng ating Panginoong Diyos, wala kang maipagmamalaki sa ibang tao. You will not become an effective witness kung wala kang testimony. Bakit? Nagiging manok ka eh. Nagiging duwag ka eh. Takot kang ipaglaban yung Diyos. Yes ka lang ng yes, sige ka lang ng sige. Para lang mapilis yung ibang tao. You will never ever see yung power ng Lord hanggat hindi mo sinusubukang lumaban. Hindi mo makikita yung kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay mo, sa trabaho mo, hanggat hindi mo sinusubukang ipaglaban siya. Uncomfortable sa simula. Maiilang ka sa simula. Matatakot ka sa simula. Kasi ayun yung pagpunta sa unknown. Pero huwag kang matakot. You just need to spread your wings and stretch your faith. Lastly, in Psalms 46, verse 10, let go of your concerns, then you will know that I am God. I rule the nations, I rule the earth. Yung mahirap kasi sa'yo, ang dami mo iniisip. You don't know how to let go. You don't know how to let go of your doubts, of your concerns, of your fears, of whatever anxiety you're feeling. You don't know how to let it go. But when you start to let it go, when you start to become calm, to be still, and know that He is God, you will be able to see wonders, miracles, amazing things. Kapag alam mo ang Lord yung namumuno sa mundong ito, you have nothing to fear. The Lord was like an eagle na tinuturuan kang lumipad, na handa kang saluhin, na handa kang ipasan sa tuwing nadadapa ka. Be still and know. Kung meron ka man challenges ngayon sa satellite, ako personally sa cell group, sa ministry mo, don't worry. Parte ng pagbagsak ang pagkatuto, parte ng kabiguan ng pagiging matibay. Kagaya ng isang agila, pinapersa niya yung mga anak niya to fly. Tumayo po tayong lahat. Sa bawat isa atin, you need to trust your wings. Paano ko nasabi? Meron ka na bang nakita na ibon dumapo sa branch? And then, naputol yung branch, namatay yung ibon? Meron ka na nakita na gano'n? Saan ka nakakita ng ibon na mas piniling magtiwala sa branch kaysa sa pakpak niya? Na kapag hindi siya dadapo sa branch na kung saan mahuhulog siya. Di ba wala tayong nakitang ganong ibon? Yung dumapo sa branch, naputol, and then namatay yung ibon. No. Wala tayong nakitang ganong ibon. Bakit? Because the bird trusted its wings, not the branch. Ganon din dapat tayo. We must not trust the branch. We must not trust our circumstances. We must not trust our work because it could break anytime. We can lose it anytime. Kung magtitiwala tayo sa branch.
But if we're going to put our trust sa ating Panginoong Diyos, but if we're going to put our trust in our wings, we will be able to soar high. Na hindi magva-vary sa circumstance yung faith natin. Na hindi magva-vary sa situation yung faith natin. Na wala sa work, wala sa studies, wala sa pera yung confidence natin, but on our wings, on our God, on Jesus Christ. Kapatid, it's about time to spread your wings. It's about time to stretch your faith. It's about time to become extraordinary believer of Christ. To become an extraordinary follower of our Lord Jesus Christ. To become an extraordinary leader. To become an extraordinary parent. Spread your wings. Na kung ano mang pinagdaraanan mo sa buhay, you will soar high like an eagle. I'm excited for your testimony. Sa mga batang naririto, excited ako makita na pinaglalaban yung pananampalataya. Sa mga young people, high school, senior high, excited ako ma-witness na marunong na kayong mag-no kung kinakailangan. Excited akong makita na hindi na kayo natatakot ipaglaban yung faith ninyo. Na hindi kayo mahihiya magsuot in a godly way, mag-talk in a godly way, mag-act in a godly way. Sa parents na naririto, I'm excited to teach your children to live for God. I'm so excited to teach your children to spread their wings and fly. It's about isa sa atin dito. Paglaban mo yung Diyos. Paglaban mo yung pananampalataya mo, soar high like an eagle. And be still and know that He is God. To God be the glory.